Hi, do you have a caller, mga kaibigan? Hello? Hello, Papa Jack? Sino to? Jepoy po. Jepoy. Taga-saan si Jepoy? Dito po sa SM Preview. Sa loob ka ng mall nakatira? Opo, medyo joke ha. Dito ko sa FCM. Sa FCM? Opo. Oh, mall din yan ah. Saan? Sa side ka ng Caltex, sa side ka ng Jollibee? Dito po sa Mustang. Sa Mustang ka nakatira, malapit sa car wash? Opo, malapit. Okay. Ang daan mo ay sa may Samaka. Tama? Regalado, bababa ka, kakanan ka sa kanto ng Samaka, tama? Opo. Oo, tapos sa kaliwa may car wash, tama mali? Tama po. Konting lakad pa sa kaliwa, may tindahan gumagawa ng kotse, tama mali? Opo. Pag gumanan ka, nandun yung FCM, sa kaliwa mo mayroong ice cream house, tama? Tama na. Diretso ka pa, sa kaliwa may kambingan, tama? Konting diretso pa, sa kaliwa nang andun yung Barberian Lito Camo, tama? Tama na ba, Jack? Sa kanto may butika, tama mali? Oo. May butika sa kanto, pag kumanan ka, may dalawang butika ulit sa tapat ng maliit na 7-Eleven, tama? Kaya mo ba yung gumawa ng subdivision? Kala, sabihin mo ko confirm, tama? Tama. Ano yan, bakod-bakod na yan ng di ba? Bakod-bakod na yan ng FEU, tama? Opo. Tapos, konting lakad pa, sa kanan mo, merong bilyaran, tama mali? Tama, lampas ka na kami, Papa Jack. Sa tapat no, merong gym, ang pangalan, Zen Fitness, tama mali? Ba't alam mo yung Papa Jack? O, secret. Sa Mustang ka nakatira? Malapit sa Camaro? Tapat lang kami ng Mustang Beach. Okay. Sige. Alright. Anong ginagawa sa buhay ni Jepoy? Trabaho po. Anong trabaho mo? Computer technician. Oh, talaga? Define motherboard. Hoy! Define motherboard! Wala namang ganun sa amin. Computer tech, walang motherboard? May motherboard, pero kasi define mo. Oo naman, may define, please. Okay. Ilan na ka na ulit? 28 po. 28 ka na. Opo. May sawa ka na? Nung una, pero nawala na. Anak na lang. Bakit? Ano yung misis mo? Na-misplace mo? May mga problema lang, kaya... Naghiwalay kayo? Okay, walay na. Live-in lang naman kami dati. Nagkikita naman sila ng anak mo? Nasa side ng nanay niya ngayon. Yung anak yung mo? Opo. Okay. Ba't katawan, baliw ka ba? Narinig ko ng mga katrabaho ko. Ha? Nadidinig ako ng mga katrabaho ko. May amo sila, bakit? Ba't ka ba napatawag, Paps? May tatanong lang na kung mali ba yung nagawa. Mali yan. Salamat sa pagtawag. Hindi kasi Ang galing ko masyado. Hindi kasi, naisip ko lang, pag nagtanong ka kung mali o tama, alam mo nang mali, nagtatanong ka lang ulit. Kasi kung alam mo tama yan eh. So mali yan. Salamat sa pagtawag. Joke lang. Ano ba yun? Ano ba eksena? Hindi kasi, nung unang pagsasama namin dati, maayos naman kami. Kaso nga alam po, nung mga nag-edad na ng 2 years yung bata. Bago mag 2 years yung bata, yung mga hindi na nagkakaunawan, tapos lagi na lang nag-aaway. Ang pinag-uusapan dito ay yung nanay anak mo. Kailan ba kayo nagkahiwalay nga? Bago lang po, nitong mga May lang. Bago lang. Mayo lang. Okay. Gano'ng katagal kayo yung buong pagkasama? 4 years. 4 na taon. Okay. Paano na usiwala yan? Ano yung pinag-awayan niyo bago nag-iwalay? Hindi kasi Papa Jack, nung 2 years old pala yung bata. May radyong bukas? Mamili ka na, bababaan kita, papatayin niyo. Hindi, papatayin. Bababaan kita, binabaan ko yung babae kanina. Believe me. Patay na po. Papatay. Isa bang feedback, bababa ko to. Wala kang pakialam, huwag gitna ng usapan. Patay na po. Patay na? Opo. Sige. Kailan last night niyan? Making 40 days ako. Papa Jack. Ano ba yun, anak? Yun nga, kasi di ba pinawi ko ng Mindoro ng probinsya yung babae kasama yung bata.
nalaman ko na lang nung tagal-tagal. Nakipagbalikan pala siya dun sa ex-boyfriend niya dati. Hiwalay na kayo, no? Hindi pa. Hindi pa po. Umuwi siya ng Mindoro tapos nakipagbalikan sa ex niya? Opo. Ganun po yung kwento sa akin ng kapatid ng mami ng anak ko. Wala kayong pinag-aawayan, matino ang relasyon, bigla nakipagbalikan sa ex? Meron naman po kasi ang ano din, medyo naunawa ako din, medyo magulo naman talaga kasi pero kami yung tipo na mapadyak kahit simpleng bagay yung pinag-aawayan namin. Hindi, ang gusto kong malaman, pinauwi mo yung asawa mo, yung kalibi mo ng time na yan, sa Mindoro. Opo. Kasama ng anak mo. Opo. Bakit mo pinauwi? Ano yung dahilan? Hindi, bakasyon po yun kasi magsasama nun dati. Bakasyon lang? Opo. Okay. Yun, nalaman ko nga na ganun yung nangyayari. Tapos, kahit nalaman ko, pero kinonfirm ko din. Kasi hindi naman ako doon dahil magalit ng ano. Pero yun nga po, nakwento na rin sa akin ng mga kapatid. Na ganun nga, na-confirm ko din. Siyempre. Pero... Nagtanong ka ba sa kanya? Nagtanong ako sa kanya po. Nagtanong naman ako. Okay, wait lang ha. Nabanggit mo kanina na magulo na kayo. Bakit mo nasabi? Kasi hindi ko alam kung sa akin may pagkakamali o sa akin. Kasi siya, di ba, natatrabaho ko. Kasi yung tipong papasok ang trabaho sa umaga. Kahit ipagluto man lang ako ng almusal, pag timpla man lang ng kape bago pumasok. Hindi niya kasi man lang magawa sa akin yung ganun. Hindi ko naman pinipilit kung ayaw niya, kung hindi niya talaga kayang gawin. Hindi naman pala, anong issue mo? Siyempre po. Tapos pag uwi ko pa sa bahay, pinagkainan namin ng umaga. Pag uwi ko ng gabi, andun pa rin. Magulo yung bahay, siyempre. Okay. Tapos, kumbaga yung mga pinggan, imbis na nahugasan na, baka naman kasi nag-aalaga ng bata maghapon. Hindi na nga po papadyak Hindi naman alagayin pa na yung bata ng ganun Kasi, nasa bahay naman maghapon. Yun. Tapos, laging ganun pa ulit. Tapos, kahit yung mga ganun, doon nagsisimula yung pag-aaway namin. Tapos, okay. Yun nga, ganun. Paulit ulit laging ganun yung nangyayari. Ikaw, ano naman ang problema sa'yo? Kasi kung problema sa kanya yan, ikaw ano problema sa'yo? Pag ganun nga po, kung ganun laging naabutan ko, tapos, siyempre, magbubunga nga ako. Kasi hindi mo rin naman may, na ganun yung sobrang dumi ng bahay, hindi ka makapag-relax man lang ng maayos. Kasi ganun nga, magulo yung bahay. Yun lang naman lagi yung issue namin. Tapos, yun nga, kaya pala may ganun din na, nung pagbalik nila, ganun pa rin siya sa akin, parang lalo lumala. Okay. Kasi nga, may nangyari nga na gawa ng ex niya. Tapos ang masama pa nga nun, nalaman ko din sa mga kapitbahay namin dati doon sa, nandun pa kami sa dati kong trabaho sa Alabang dati. Yun nga, sinama pa daw niya pala yung lalaki doon sa bahay namin. Gano'ng katagal ba siya nagbakasyon noon? Mga 2 months. 2 months. Yung dalawang buwan na yun, may communication kayo? Meron naman po kasi nga po, yung nag-birthday nga po yung bata doon. Hindi mo naramdaman na meron pala something doon? May nagaganap na anes. Kung ano man yung anes na yan. Tapos, yun nga po, pagbalik namin dito sa Manila na, asa naman ako na okay pa rin. Siyempre po, pag-uwi ako ng bahay, may mga nakatingin na kapitbahay sa amin dati. Siyempre, hindi ko na rin magagawin. Tapos, siyempre, kailangan naman po mag-ano din ako. Kinakausap ko naman siya naman. Hanggang sa tinatago niya na sa akin yung cellphone niya dati. Hindi na niya pinapabasa. Ayun, dati kasi kahit maglaro lang ako ng phone niya, okay lang. Ngayon, yung dati, parang nagdadamot na siya sa lahat ng bagay na Pero, nag-iisip lang din ako kasi lahat naman, wala naman siya masabi kahit yung sa buong sahod ko. Pag kada sahod ko, nasa kanya naman lahat siya naghahawak. Yung pinakang ginagamit ko na nga lang araw-araw ng pamasahe, pamkain ko, yung sa sideline ko na lang. Sa financial naman, wala naman siyang masabi. Ewan ko lang ba't ganun ngayon nangyari. Tapos, pinagbigyan ko pa po siya, Papa Jack. Hanggang sa, tumagal din naman po. Siguro, kasi nga, mabot pa nga ulit kami ng 4 years Pero, yun nga po, nakipag-iwalay naman siya. Okay. Tapos, ito na nalipat. Bakit may radyong bukas, no? Wala naman po. Sigurado ka? Tapos, yun nga, Papa Jack. Sa Bulacan na kami na tumira kasi nga doon sa, poder ng pamilya niya naman. Okay. Ganun, yun nauulit pa rin yung dati nangyari nung nasa Alabang kami na. Na? Yung kahit nga po, almusal,
Teka lang, ano talaga issue dito eh? Pagkakaroon niya ng iba o yung katamaran sa bahay? Guluhan ako. Yung dalawang, yun po, yung dalawang yun. Yung unang-una nga po yung sobrang tamad talaga sa bahay. Anyways, wait lang ano. Naghiwalay na kayo ng Mayo, ano? Alright, so tapos na ang relasyon yung dalawa, tama? Opo. Okay. May communication ba kayo? Ngayon po, opo, kasi po, ako po yung tipo din ng tatay na hindi ko kaya talikuran yung Dapat naman talaga. Dapat, ang normal na tatay, dapat ganyan. Kayo nung ex mo nag-uusap, ano ang pinag-uusapan ninyo tungkol sa... Ngayon po, Papa Jack, kasi nag-girlfriend na po ako. Ayun. Ayun. May girlfriend ka na? Opo. Cute mo. Kailan, anong buwan ka nag-girlfriend? Mga July na po. July. Mayo kayo naghiwalay? Opo. Mayo, June, July. Saan mo nakilala yung babae? Dito din mo sa trabaho. Alright. Kailan mo pakilala yan? Bago ka naghiwalay o after niya maghiwalay? Nakilala ko po yung babae. Bago pa lang naman di po maghiwalay kasi like ko na siya nakikita dito sa trabaho. Ibig sabihin, Brad, kayo pa ng misis mo, kilala mo na itong naging girlfriend mo? Hindi pa po totally ganun kakilala kasi hindi ko naman po ganun ka-close yung babae tsaka hindi ko ganun nakakausap. So nakausap mo lang nung naghiwalay na kayo mag-asawa? Opo. Talagang pinush ko na lang naligawan siya nung talagang napatunayan ko na wala naman na talaga. Hindi na kami magkasama sa bahay, walay na kami. Anyways, sige. Tapos, yun nga po, ang ngayon din naman ang issue din ngayon sa girlfriend ko ngayon kasi nga hindi ko rin, syempre po, napapadala ako ng pera, di ba? Parang patago na lang na ginagawa ko yun kasi nalalaman ng girlfriend ko. Bakit siya magalit? Anak mo yun? Hindi po, hindi dun. Kasi yung anak ko nga po, nasa pamilya na nga po. Nasa lola niya, ganun. Ay yung dati ko pong asawa nun, nandito naman siya sa Makati tatrabaho. Kayo ka nagpapadala ng pera? Pag humihingi po kasi ng pera sa akin yun, kasi nga po nagta-apply daw siya ng trabaho. Parang hindi ko lang mapigilan din na pabayaan kasi naawa nga po ko na doon. Tsaka inisip ko din po, pag nagkatrabaho naman siya, matutulungan na rin ako doon sa pagbibigay ng tuition para sa anak ko. Okay. So, kayong dalawang ex mo nanatiling magkaibigan? Opo, ganun. Opo. Alam ba niya na may girlfriend ka na? Alam mo yan, kikita niya sa Facebook. Napakilala mo na ba silang dalawa? Hindi po kasi... Pakilala mo. Kasi Brad, wala naman magagawa dito eh. Hindi po kasi... Nagkaroon kayo ng anak, naghiwalay kayo, you still talk. Dapat naman talaga mag-usap kayong dalawa kasi may anak kayo. Now, yung usapan ninyo, di ba, it goes beyond doon sa pagiging magulang kasi humingi ng tulong at ikaw bilang dati mong asawa, hindi mo rin kayang tiisin. Tama? Opo. No, hindi naman kita kayang sisihin sa bagay na yan kung naawa ka nga. Di ba? Alam mo nga, susi dyan, Chong, ipakilala mo silang dalawa. Kasi po, yan mami nga nung anak ko, pag kahit nga ako kwento ko lang, parang galit, parang high blood agad din siya na, ba't ko kikilalanin pag ganun nga. Kasama yun, Chong, kasi, alam mo. Baka mag-away pa, badyak eh, pag pinagkita ko, magsalpok eh. Well, depende siguro kung anong alam nila sa bawat isa. Paano alam? Di ba? Depende kung anong alam nila sa bawat isa. Pero, if you want my advice, brother, that's my advice to you. Pagkilalanin mo sila. Wala nang dapat isolve dito kasi naka-move on ka na eh. Nakapag-umpisa ka na ng panibago eh. Nag-jowa ka na, di ba? Yung ex mo naman, mag-abroad na. Ibig sabihin, okay na siya sa buhay na pinili niya, malayo sila, layo na, tama? Ano pang dapat nating ayusin dito? Okay na pala ang lahat ng tao, lahat ng tao involved, di? Tsaka po, may pinakita nga po siya. Pero hindi naman pinakilala, naniligaw lang. Dati pa daw. Kahit daw nung dating kami pa nga, nagpaparamdam na daw po yung lalaki sa kanya. Bakit multo ba yan? Nagpapahiwatig ng pag-ibig. Akala ko multo eh. Panaghoy, gano'n. Tapos yun nga po, pero nung napatanayan ko lalo na wala na naramdam kasi dati pag nagkukwento siya lang sa akin ng tungkol sa ibang lalaki, nasakpan ako. Pero nakita ko nga may naniligaw daw sa kanya. Tsaka sabi ko na lang sa kanya na siguraduhin lang niya na hindi yung di ba, iwan na naman yung ibang lalaki, di ba, alam mo, pag yung gano'n lang, alam mo na yun, yung habol, tapos baka lokohin din, yung gano'n. Naawala din ako, baka mapunta lang din sa ibang lalaki na baka lokohin din. Pero wala naman yun. Yeah, that's no longer your concern. Yan lang yung concern ko din. Pero sinasabi ko na mapadak, nakamubo na nga talaga ako kasi wala akong naramdam nga na hindi ako nasaktan doon sa pag sinabi niya sa akin, pinakita niya yung picture sa akin ng lalaki na gano'n. Yun lang po. Pero ang tanong ko nga lang kung ano kayong gagawin mo, yung papakilanin ko ba yung dalawa? Dapat magkakilala sila? Dapat, Brad.
Dapat. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, Chong, ano yan eh. Yung girlfriend mo, kung seryoso kayo dyan, kasi 2 buwan pa lang kayo, di ba? Siguro, masyado pang maaga para porsigihin mo na magkilala sila kung hindi pa sila ready. But down the line, kailangan nila magkakilala kung talaga magtatagal yung relasyon niya o magiging kayo talaga. Kasi yung girlfriend mo, stepmother yan ng anak mo. Yun eh. Tama mali? Naiinggan na. Tama yun ang pupuntahan niya. Tama? Tama po. Stepmother yan ng anak mo. Tama mali? Tama po. Sino talaga mother? Hindi na una, syempre. Tama, di ba? Kumbaga, symbiotic dapat yung relasyon nila. Dapat walang away. Nagigets ko na ba? Diba? Opo. Ganon din naman yung mangyayari kapag nagkaroon na ng jowa yung ex mo. Nagkaroon siya ng jowa, yun, di ba? yun. Bilang lalaki, be man enough para makilala rin yun. Kasi magiging stepfather ng anak mo yan. Pero nung naisip ko din yun, parang nakaramdam lang din ako yung pag-alala lang doon sa anak. Pag halimbawa, nagkaroon nga ng lalaki yung mami niya. Kasi sa dami ko rin, alam mo, napapanood natin sa TV yung mga stepfather na minamaltrato yung bata, lalo yung babae pa yung anak namin. Kasi may parang gusto ko din mangyari, gusto ko sana nasa akin din sana yung bata eh. Pero sa ngayon po kasi 5 years old pa lang siya. Brad, yung custody ng bata, yan ang isang bagay na kayo mag-usap dalawa ng nanay. Isa pa yan babaya kasi hindi ako, baka ako ba yung nanay? Ibig ko lang sabihin babaya. Kasi kagaya pa niya, isa pa yung issue din na yan. Pag nagagalit siya sa akin, siguro sa galit lang din, yung mami nung bata. Lagi niya ako sinasabihin na, pag naglibin daw nga kami nung girlfriend ko, yung wala na rin akong parang tinatanggalan niya ako ng karapatan dun sa anak ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi hindi siya magkakilala eh. Yun kasi simple yan. Hindi niya kaya pagkatiwala, anak niya yan eh. Diba? Lalayo siya, hindi niya kaya pagkatiwala na yung anak niya, ibang nanay ang magnananay. Tama? Kasi hindi sila magkakilala, magkagalit sila ngayon. Babae yan, Brad. May mga issues talaga yan sa buhay. Yung nga, di ba? Unang-una sa lahat, ang ex, issue talaga yan. As it is. Tama? Lalo pa yan, nanay ng anak mo, issue talaga ng girlfriend mo ngayon yan. Unless maplansya mo yan, ikaw ang tulay sa pagitan nilang dalawa. So you have to work on that. Kailangan nila maging magkakilala. Well, kung paano, hindi ko alam. Do not force it na magkakilala sila, but work on it. Kailangan kasama parte ng plano yan. Okay. Sige, Papa. Subukan ko. Huwag mo subukan. Siyempre, unti-untiin ko. Gagawin mo yan, Chong. I'm not telling you na ngayon na, di ba? Nagigets kita yung nagtatago ka magpadala ng pera sa ex mo, di ba? Siyempre, hindi mo rin matiis. Tama? Opo. Maganda nga yung relasyon nyo kasi magkaibigan kayo. Naiintindihan ko rin yung girlfriend mo kung naiirita siya. Siya na yung girlfriend eh. Tama? Opo. Pero maybe hindi niya maiintindihan yung lalim ng pinagsamahan niyo na may anak kayo, kaya ganun ka pa rin sa kanya kasi hindi sila magkakilala. May bad blood sila sa bawat isa. Oo, pero pinapaliwanag ko din doon sa girlfriend ko nga, kaya ko lang pinapadala ng ganun nga. Kasi nga, gusto ko rin tulungan na magkatrabaho yung mga. Okay, tama. Nagigets ko yung point mo eh. Pero tutulungan mo siya makapag-abroad, para kapag nakapag-abroad siya, yung anak ko kasama sa may magandang future. Yun. Diba? Hindi, kahit na, alam mo yung girlfriend mo, Brad, kahit na naiintindihan niya yung punto mo, lalabas na hindi niya naiintindihan niya. Bakit? Irita siya eh. Busit siya sa babae. Kahit may punto ka pa, she will never make you feel that she understands. Bakit? Irritable siya. Ibig ko sabihin dun, parang din, wala siyang tiwala sa akin, ganun. Hindi yan, Chong eh. Hindi mo nagigit. She's just being a girl. She's a girl. And she's naturally like, they are naturally like that. Mahi-issue yung mga. Don't get me wrong, girls, ha? Normal yung kinikilos ng girlfriend mo. Ano ka ba? May insecurities sila. At tayong mga lalaki ang pupuno niya para mawala yan sa katawan nila. For now, it's too early. Nawa yung punta? Opo. Gets ko naman. May issue talaga yung mga yan. Magkita nga sa party yan, dalawang babae na magkaparas. Damit kahit hindi magkakilala, mag-iirapan yan eh. Tama? Mas maganda ako sa kanya. Ganun yung mga, tama mali. Ganun sila, di ba? Babae, matindang kasal. Parehas ng palda. Magkapagandahan yung dalawa. Who wore better. Ganun, di ba? Okay. Tama mali. Tama po. Ang lalaki, tayong mga lalaki wala tayong ganyan eh.
Pag nagpunta ako ng party at may kaparas ako ng polo, magiging mag-best friend kami niyan. Brad, ito binili! Diba? Eh, lalaki tayo, ganun tayo, diba? Oh. It's not something against them. Cute sila sa ganyang paraan. May gamit yan. Diba? Oh. You have to earn your way para maging magkasundo sila. It will not be an easy task. Hindi magiging madali. Pero hindi imposible. Okay. Wala nang kailangan isolve dito kasi natutuwa nga ako na kapag move on na lahat. Nagjowa ka na, yung nanay ng anak mo, mag-abroad na. Ibig sabihin, pag alis mo sa buhay niya, may plano na siya. Hindi ka nakasama kaagad. Diba? Everything worked out well for everyone. Diba? Yung mga partner niyo sa buhay na lang kailangan lansyahin ngayon. Alright? Okay, Papa Jack. Wala ka handa ba yung ex mo? Ano mo yung sayang mo sa kanil? Yun, ingat lang siya palagi. Saka, sana makapagtrabaho siya ng maayos. Magkaroon na siya ng regular ng trabaho nang hindi na rin siya nahihirapan. Saka, hindi na rin siya hindi nahihirapan sa gusto. Tsaka mabili niya na yung mga gusto niyang bilhin na dating lagi niyang may reklamo dati. Siguro kaya nang gawin yun para sa sarili niya lahat. O sa girlfriend mo, ano mensahe mo? Sana magtiwala lang siya. Magtiwala ka lang. Sa anak mo, ano mensahe mo? Walang hanggan yung pagmamahal ko dun sa anak ko. Yun, no? Yun lang? Yun lang, Papa Jack. Sige. Ramdam naman ako na kahit malayo ako sa kanya. Well, I do not want to question your heart for your kid. I believe you. Okay. Salamat sa pagtawag. Jepoy. Thank you, Papa Jack. Ingat ka palagi, ha? Sige po. God bless. O, define motherboard. Magpa-assemble ka na ng gaming ko sa akin. Punta ka na dito, sir. Pa-assemble ng? Mga gaming PC. Hindi ako nag-games, bro, di. Kailangan ko lang ng PC na pang-edit yung mabilis sa video editing. Meron din kami yan. Ano kailangan ko ilagay? Halimbawa, mag-download ako ng video sa ucorn.com. Ucorn, ha? Ucorn. Mais. May pang video editing. Mamili ka na ng Core i5, Core i7, tapos mag-video ka. Ano na? iCore? Core i5 or Core i7. i7? Kahit 4th gen o kaya yung bago ngayon, yung latest na 6th generation. 6th generation na course? Talaga. Mabilis na yon. Mabilis na yung babaya. Talaga. Paano pag, sound recording, anong dapat ko ilagay? Sound card? Yan. Kailangan naka 6 channel yung sound card. 6 channel? Opo. Pag sa 6 channel, ang channel doon ng Animal Planet. Gumulo na yung usapan, no? Anong channel doon ng Animal Planet? 6 channel yung port ng audio. Talaga? Oo, yung mga ganun. Ang galing mo. Paano pag maglalagay ko ng interface? Dapat mo may sound card ako? Kahit wala na yun. Ha? Wala na, kahit wala na yun. Kaya na yun. Sound card? Ano magamit ng sound card? Kapag nag-edit ka ng mga music na... Bakit? Ano mangyayari pag walang sound card? Hindi, depende naman. Yung pwede makakapag-edit ka naman kahit walang sound card. Bakit kailangan pa sound card? Niloloko mo na ako eh. Hindi, kapag sabi mo kasi may puro ka sa mga editing eh. Mas bibilis, parang gano'n. Mas okay yun. Tsaka makakapag-edit ka ng mga music na high definition din. Gano'n. Mas maganda yung quality. Mas maganda yung quality naman. Paano pag video card? Pag video card naman. Anong gamit ng video card? Pang-enhance yun ng graphics, lalo na sa games. Mas maganda rin yung output, parang gano'n. Gano'n. Mga 3D. Yung discount cards, anong brand pwedeng gamitin? yung may W tsaka M na magkapatong. Alam niyo ba yung discount card? Yung W tsaka M. Yung Sige, Papa Jack. Salamat. Out na kami. Mukha mo. Nakakaya sa mga kasama ko. Jepoy, salamat sa pagtawag. Sige, salamat, Papa Jack.